ine-echo ko yung sentiment ni Oo, Fred let's look at your na sentiment. parang sabi niya parang hindi niya parang mag-grasp kung bakit si Jesus lang. Kasi di ba sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Because no one comes to the Father except through me. So, ang daming mga, di ba, mga Hollywood celebrities, sabi nila, bakit si Jesus lang? Bakit? Sabi mo si Oprah, sinasabi niya, bakit si Jesus lang? Paano yung mga Buddhist? Paano yung mga Hindu? Mga ganyan. Hindi sila makapunta sa langit just because they don't believe in Jesus. Parang sabi, yun ang, nung time na yun, ako naman, parang, sabi ko, oo nga naman, may point nga naman. Bakit nga si Jesus lang? And I know you know the answer now. Ngayon, ngayon kasi parang ang ano sa akin, parang naging na-establish yung imperative na preach the gospel to the ends of the world. So parang we have to do that because yun nga kasi imperative yun Jesus is the way, the truth, and the life. Okay. So yun, so parang naisip ko kasi yan, syempre diba, kung meron namang isang God ang buong universe, diba, ba't hindi na lang yung pagsapin ko directly? Yun nga, you can. And Jesus Christ is God. John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero totoong may tatay siya, di ba? He is the begotten of the Father. When you think of Father, Son, you're thinking about the human Father and the human Son. Okay. In the eternity of God's wisdom, being a son means a representative. The fullness of the presence and power and authority of God is given to that person. And he's called Son. Trinity, walang ganun. He is the Trinity. The Trinity is true. One God, three persons in one God. Okay. Pero pag sinabi mong Jesus, Papa Jesus, ganyan. Pwede naman. Parang interchangeable. He cannot come here as Yahweh. He cannot come here as God the Father. Yung isa ning sa akin. Hindi niya, Hindi, ang magigrasp ko kasi parang, ang alam ko, kahit na anong pangalan tawag yan, sa isa siyang God. Siya yung creator ng buong di ba? He allowed it at some time, sabi sa Acts. Inisip ko, kasi ako mas more on, God, di ba? So, ganito, di ba? Hindi, Jesus, bakit ko, hindi more on Jesus Christ. Hindi yung, parang tinatawag ko, yung talagang collectively na Diyos ng buong universe. Parang kung nasaan ka man, nasaan, di ba parang yun. Sarap ng kape. To address yung question ni Fred kanina, bakit si Jesus Christ? Kasi Jesus Christ is God. Oo nga, pero hindi, sige nga, minsan, ginagawa ko rin na, kasi pagtaboy ko ng spirit in the name of Jesus talaga. Wala naman talagang iba eh. Pero recently pero puro demonic ang panaginip ko. Hindi, recently na. Parang tumbo na to 3 times. Last month din, mga 2 times. Nag-ano ka na ba? Nagtatanong-tanong ka na ba tungkol sa Christianity, tungkol sa ano? Nagsa-search ka na? Hindi, lagi naman akong walang tigil. Pero ibig sabihin, naging recent lang, na past 3 months. Laging every month meron. Twice, thrice. Tapos minsan sa isang linggo, 2. Like, anong panaginip mo? Gusto ko ng demonic, patayin mo, saktan, natutuwa ako kasi hindi ako yung natalo. Ginagamit mo pa rin yung pangalan ni Jesus. So, di ba? May time na di ba? May time na sabi ko, bakit ayaw gumana? Okay. Oo. This goes out by prayer and fasting. Sabi ko, hindi ako nakakapilo. Sabi ko, our Father was binigyan mo talaga. Hindi ako, lalaban ako, ganyan. Tapos ang bagal niya lang. Naglalakad lang siya ganyan, di ako naman, habang nagdadasal, maatras ako. Oh shit, ba't ayaw, Hindi ko matalo, yung hanggang sa, no choice ako kundi tumakbo. Tumakas ako sa old house Old house. Tumakas. Gusto niya akong patayin sa loob ng bahay. Parang museum type of bahay. Nakalabas ako ng bahay. Tapos yung dominion niya hanggang dun lang sa bahay na yun. Ano yun? Old, when you say old, you're talking tradition, Christianity. Tapos yung nakalabas ako, tinitingnan ko siya ganyan. Parang alam kong hindi siya makalabas. Pero nakatingin siya sa akin, sabi ko,
Pucha, hindi kita matalo dyan sa loob. Is it the same enemy? Hindi, basta alam ko ano siya. Demonyo. Demon. Oo. Demon siya. Pero he's got authority on that particular place lang, ano? Oh, yun. Oo. May sabi dun sa Bible na na territorial spirits. Isip Oo. ko, hindi, tapos ni-research ko, ano pala yun? Pag recurring, pwede siyang spiritual attack. Yeah, what I'm telling you Hindi is, siya, 'di ba your daughter's birthday came about as a way for Rohan to come to Christ in a way, 'di ba? For us. totoo. Ginagamit pala yung panaginip sa spiritual attack. Oo, Mm. kasi Pag hindi ka niya makontrol sa physical na ma-influence, yung mga tao sa inyo hindi niya magamit. Oo, yun. Kasi panaginip ka niya. Totoo yun. Siya, parang, ba't isip ko, bakit kaya ako? Kasi siguro, sabi ko, hindi naman sa pag-ano, parang ang dami kong ini-influensya ko si Sina Alma, o dasal kayo, o kayo lang may kapangyarihan over demons. Sabi ko, pwede kayong magpatalsik ng demonyo. Oo, sa Bible eh. Oo. Huwag kayong matatakot, lamang kayo. Ang sinasaniban ng mga mahihina ang mga faith. Sabi ko, kaya huwag kayong maano na, sabi ko kayo, may body, may soul. Sila, wala sila. Totoo, wala Spirit silang lang body. Sila, wala silang body. Tapos sabi ko, ginaganon ko kasi sila, baka kaya nag-God sa akin. Hindi, talaga, they're angry talaga. They're angry talaga. Fred, Pag I tell you, pag wala kang pakialam sa mga spiritual issues, Oo. hindi ka niya gagalawin. hindi kanya gagalawin, oo. Pero Pero pag pag meron ka ng concern or meron ka ng nagsimula ka mag-research, atakin mo. kasi this world is intertwined with them eh. Hindi dito sila eh. Oo. Saka hindi, naniniwala ko talaga may power silang mag-influence. Oo, meron talaga, Kaya yung sabi ko, bulong. Diba sabi nga, evil talaga nag-exist. Natataka kami talaga yung pumatay ng tao yung iba, di ba? Di ba? Yung Totoo pagtrumal-dumal. Oo. Yung mga taong nakapatay, sabi nila, nagdilim yung mata nila eh. Tapos bigla na lang nilang na yung dilim na yun is darkness. Oo. Kaya nga doon, di ba, pag kagawa ka ng mga sama, pag-isipang maigi, di ba? Parang, Ilapit sa Diyos. Diba? Expose everything by the light. Aatakihin ka nila sa yung mga pinaka-vulnerable na ano mo. Managinip ikaw. Sa akin, gusto kong pumasok sa kwarto ko. Ayun, ganun din, invasion. Invasion. Pero yung sa akin, alam mo gusto kang saktan. kasi Saniban. nasa bintana siya, sa labas siya ng bahay, nakatingin siya sa loob ng Tapos alam kwarto mong ko. demon yun. Pero tinitingnan niya yung frame ng window ko, parang hindi siya makapasok. Okay. Parang siya, gustong-gusto niya akong pasukin, pero wala siyang magawa. Parang, so hindi ko alam kung Yung sa'yo, may authority siya on a particular area, hindi mo siya matalo doon. Pero when you leave, parang pumunta ako doon. Oo. Nandun kami dalawa. Tapos, actually, parang sabi niya, merong, parang museum style na bahay. Dinidescribe niya yung bahay. Ito luma na to, ito yung ganito. Tapos, sama ka dito, pagdating sa attic, siya yung nauna. So, may step siya sa pinakatuktok, tapos may stairs. Pagdating ko sa stairs, may nakita akong star. Yung star of, yung devils, yung sabi ko, tumipa siyang ganun doon. Tapos sabi ko, pentagram. ba't ka na lumakbang? Ano to? Sabi ko ganun, sa stairs pa lang, hindi ako makakabang. Tapos makita ko yung ulo niya, gumagano-gano na. Ay, nako, oo, talaga, oo. Sinanihibahan tayo ng gano'n. Yung, alam mo ba yung kay Micah Turnbow? Yung description niya when he saw Satan letting the 1/3 of the angels fall towards the earth was when he played the flute or some kind of musical instrument. And then these angels did that. Ganyan. Gumanon-ganon daw. Gumanon-ganon daw. Para daw schizophrenic na nagkakaroon ng episodes. Oo. Sinaniban. Pero alam ko nang sinasaniban. Sabi ko kasi parang pumunta siya sa lugar na yun. Oo. Kasi sabi niya, tumingin siya sa akin gano'n. Tapos pupunta siya sa akin. Ay, pucha, patay na ako. Tapos sabi ko, yun nga sabi ko, Our Father. In the name of Jesus, I call all the angels of the heaven. Gano'n. Tulungan niyo ako. Tapos natras ako. Kasi hindi siya natigil. Ba't hindi nawawala? Parang ba't hindi umepek? Tapos hanggang sa kumuha siya ng kutsilyo, gano'n. Tapos talagang nakaganyan siya. Pero naglalakad siya. Papatayin ka talaga. Tapos nandun sa attic pa. Di bago pa ako makababa. Nasa attic siya. Nasa taas kami ka. galing eh. Oo. Tapos hagdan. Oo. Old house eh.
hanggang sa pagbukas ko ng door, nakalock, tapos Paano ka nakalabas? Diba sabi mo nakalabas ka? Yung pinto sa huli, parang Oo. sa likod bahay, ganun yung pinto. Tapos May backdoor. pagbukas ko yun, tapos yung garden, parang alam mo yung bahay nun sa Oro Plata Mata. Oo. Tama ba? Oo, napanood ko yun. Eh, Oo. Natuwa pa, yung panaginip ko na yun, yung nakatingin siya sa frame, di siya makapasok. Pero bahay mo. Oo, kwarto ko. Tapos din panaginip ko yun. The next day, tingin ako sa Facebook, may nakita akong post. Kakabukas ko lang ng Facebook ko, nakalagay doon, you can burn all the sages you can, yeah, but I will be back. Sabi ko, Oh. Oh. Galing mo. tapos yung yung demon, Caucasian. Blonde yung buhok niya. Maganda, blonde. Oh, bakit Pero yan? nakakatakot siya. From the biblical perspective, no, when the house is being shown, it is actually our own body. Oo, kasi the house is yung bang, Typically, yun yung... di ba? When an enemy gets out of the house, it brings 7 more others more evil than itself. It finds the house Clean. swept, clean, and in order. So when a house is being discussed in the dream, it usually refers to our life or our own body. Okay. So when the enemy was looking onto Mok, and then the enemy can't go in because the Holy Spirit's already in tabernacle with Mok. A true Christian always has that seal of the Holy Spirit. It's the Spirit of God living inside the person. It may be small, it may be large, it may be overflowing. The more overflowing, the more powerful. Pero each true Christian, regardless of denomination or religion, if it's really a Christian, regardless of protological Christian or current cultural Christian, if it's really Jesus Christ's Spirit, there should be that spark of light in there. Meron pang dati, gusto sumanib sa akin. Ayan. Yun na yun. Obvious na. Hindi ako makagalaw. Mm-mm. Pero alam ko, bumabanggain sa akin. Oo, sleep paralysis yung tawag doon. Oo. Sumisigaw na ako, sumisigaw na ako, tapos mga nakakarinig. Oo. Sabi ko, nagdasal ako, Our Father ulit. Tapos biglang nagising na ako, nakagalaw na ako. Sabi ko, kalma, ma, yung susumanib sa akin, hindi na sa kanil. Nakwento ko sa ito, di ba? Nangyari sa akin yan nung nasa Lasal pa tayo. I think wala na ako sa Heraldo. Nasa Pizza Hut na ako. Bale, nag-sleep paralysis din ako. And then, but before that, the enemy is trying to pull me. Kaya hindi ko kanina si Fred. Pero totoo yan. Hindi, totoo yung panaginip. Panaginip siya. Oo. She came into my room and then touched my private part. And then when she was touching it, I said, no, don't. Nagising ka. Oo, when I say no, don't, I woke up. Okay. And then when I woke up, I saw a dark shadow, face looking like mango, alien face like a mango, really thin, really thin, holding my private part. Totoo. Oh, Gising ka na 100% niyan. I am awake. Tapos anong ginawa niya? Of course, if you see something evil, Hindi, natakot din siya, umalis. no, I wanted to. I was gonna, drive myself away, but I can't move, just like you. Okay. I can't move, sleep paralysis. And then I can't move, I can't speak, I can't cast out, though I already know how to cast out. And then I prayed, Lord, forgive me from all my sins. Fill me now with your Holy Spirit. Kasi nga, I know that all Christians have the Holy Spirit. And it's just a matter of being filled with the Holy Spirit so that each part and area of our lives would be for Him and be used by Him. So I asked, fill me with your Holy Spirit. When I said that, I was able to break free from the sleep paralysis. And in the top of my voice, nagising yung auntie ko, nagising yung pinsan ko. In the name of Jesus Christ, I cast you out, you evil spirit. It was like a flash on the toilet going out of my room. It went out of my door. Nakasara yung pintuan eh. It went out of my room. And then I stood up, ran outside, and tried to look, where are you? Pag sa Our Father, effective naman. Yun nga. Kasi it really is a prayer. Mas powerful daw yung Latin. Meron silang meron mas maikling in Jesus prayer na sinasabi sa mga Pero I don't
think it's the language. I think it's in the position of the Yung- heart. Okay. Oo, di ba? Isip ko naman kasi daw yun yung naintindihan ng mga olden. Hindi, yung bang, these people has been here since what? Hindi, kaya Yung nga, bang time of actually Nimrod nga. pa. Isip ko nga, baka may demons na Latin talaga. Ang kanilang language at hindi nila naintindihan yung Tagalog. Pwede. Hindi naman naintindihan. Sa hindi naintindihan kasi incantation yun. Eh. Oo, para bang mas powerful. mas exact dun sa oo. For example, the name Jesus is Yeshua talaga in Hebrew. So kanina yung kumakanta tayo ng Jesus, I was saying Yeshua. Di ba? Latin na Our Father. Oh, yeah, you can, Aramaic. Aramaic. Talagang anghel. Aramaic Kasi is si Jesus, it's a native tinulong language, yung oo. Our Father sa Aramaic. Okay. Baka yung mas Latin came in mga 300 AD na. Okay. Oo, the Aramaic is the time of Pero Jesus kasi di ba yung and mga Greek. albularyo? Ay, yung Mga- Latin-Latin sila. Hindi, Latin kasi yung bulong. Oo. Mm. Kaya sabi, powerful yung... Yan, isa pa Yan. Albularyo. Alam mo ba, this is a Trojan horse. The Albularios are Trojan Pero horse. ano inamin naman nila? Oo nga. Inamin naman nila, pero nga, ang sa kanila, ginagamit nila sa, alam mo yung panggamot, Yun nga yung problem eh. pagkain. Uy, pagkain. Oo. Wala ko si Rosalera. Who the sun sets